Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng ating pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Martes, July 30, 2024, hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata po ay 13, mga talatang 36 hanggang 43. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Paliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang nag-aasik ng mabuting binhi, ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-aani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama, at ihahagi sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin, at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ito po ang mabuting balita ng ating pong Panginoon. Ang reflection or pagsasadiwa ay hangin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Ang anak ng tao ang nag-ahasik ng mabuting binhi, ang bukid ay ang sanlibutan. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. May mga panahon at pagkakataon madalas na ang Panginoong Yesus ay nangangaral sa pamamagitan ng mga patalinghaga na mayroon pong mga layunin ng ating Panginoon. May mga panahon din na ang kanyang mga alagad, kapag sila na lang, ay humihingi ng ekstrang eksplanasyon sapagkat hindi nila naunawaan kung ano ba ang mensahe ng pangangaral ni Jesus sa pamamagitan ng mga patalinghaga. Isa ito sa mga hiningi ng mga alagad na ipaliwanag sa kanila ang detalye ng kanyang talinghaga tungkol sa paghahasik, kung ano yung binhi, kung ano yung bukid, at kung ano yung masamang binhi, at kung sino ang naghasik nito, at yung pag-aani. Dahil sa ating paniniwala sa Diyos at sa kapangyarihan ng kabutihan, malimit nating sinasabi na kung mayroon mang kasamaang lumalaganap sa mundo, magtatagumpay pa rin ang kabutihan sa huli. Totoo yun, sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Yesus na sa bandang huli, ang mga mabubuti ay sa kanyang piling sa kaharian at maghahari silang kasama ng ating Diyos, at yung namang masasama ay tatapon sa pugon at sila ay susunugin. So meron pong eternal separation na ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama, ay huhusgahan. Ayon sa kanyang gawa, siya ay gagantimpalaan o parurusahan. Tunay na ito rin ang siyang mangyayari kung hindi natin hahayaan ang ating mga sarili na pagharian ng kasamaan. Sa ganitong paraan, umiiwas tayo sa pagiging masamang damo tulad ng sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. So mamimili lamang po tayo kung tayo ay mabuting binhi o masamang binhi, masamang damo. Pinabanggit sa Biblia na mayroong dalawang binhi ang ginagamit sa paglalarawan ng kaharian ng Diyos. Una, ang butil ng mustasa. Ito ay lumalaki sa taas ng 20 hanggang 30 na talampakan, mataas. Marami itong sanga, may mga lunti ang dahon na sayad hanggang lupa, at may mga kulay dilaw na mga bulaklak. Ginagamit itong simbolo ng pananampalataya na may kakayanang lumago sa kabila ng kasamaang umiiral sa mundo. Ikalawa, ang butil ng trigo. Ang butil ng trigo ay nangangailangan munang mahulog sa lupa at mamatay upang mabuhay at mamunga. Ito ang malaking hamon sa atin na maging tinapay na bubusog sa mundong gutom sa pag-ibig ng ating Panginoon. At walang ibang tinutukoy na unang trigong nahulog sa lupa ay walang iba ang ating Panginoong Yesus. At kung hindi siya namatay, walang saysay, walang kwenta, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Pero hindi nagtapos sa kamatayan ng kanyang buhay sapagkat siya ay muling nabuhay. Kaya malaki ang ating pag-asa
na tayo rin mga tagasunod niya ay muling mabubuhay. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.